sure. Amen? The Holy Spirit is moving. Amen? At hindi pwedeng i-deny. Amen? So I have prepared myself for a shorter teaching this morning kasi nga meron tayong English statement ni Pastor Kading. Anong oras na ba ngayon? Mali yun eh, no? Alas 8 lang doon. 11:30. 11:30. 11:45 na. So, ibig sabihin na, 12:45 to. So, ang pag-usapan po natin ay, sabi natin is one of the fundamental teaching, no? It's about salvation. Amen? So, ang title po natin, Salvation, the Greatest Gift of God. Amen? Nasa labas po ba yung mga iba? Amen? Pero papasok mo siguro sila, no? So, buksan natin dun sa memory verse natin, John 3:16. Amen? John 3:16. Amen? Kabisado natin to. Amen? Hallelujah. Amen? Sige po, I believe napapasok ka na yung mga sabi ko ito ay basic, ngunit kailangan po natin maunawaan. Amen? Naalala ko po noon, nung ako ay elementary pa lang noon, meron po sinasabi ng pastor, hindi pastor, Sister Pelly, you know? Pupunta po yun sa school namin. Nagtuturo po ng about Bible. Maiksi lang po yung mga turo. Binibigyan po sila ng slot ng school, no? Para makapagturo, I believe 1 hour or 30 minutes. Kasama na yung kanta, yung sayawan. Napaka-charismatic ng tao na yun, no? At madalas po yun, magdadala po ng mga parang mga bookmark. Ano po yun? Parang yung gift. Sabi, kung sino makamemorize ng John 3:16, ay bibigyan ko ng gift, no? Kaya po nag-uuna-unahan kami, ano? At madalas ako mahuli nun kasi maraming magagaling, no? John 3:16. Amen? Pero hindi lang pala ito dapat memorize, no? Pero ito daw po ay napaka-powerful. Amen? Ito ay, sabi ito, tawag doon, it is yung pinaka-seed ng the whole Bible, John 3:16. Amen? Kompleto. Amen? Sige po, basahin natin. No? Sabihin natin kasi kabisado naman natin eh. Amen? John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him may not perish, but may have eternal life. Hallelujah. Panginoon, salamat po Ama o God sa iyong presensya, O Lord, sa umagang ito, kung saan siyang nagdudwell sa amin, siyang nagmumove, O God, sa aming kalagitnaan. Salamat Ama, hindi po namin pwedeng i-deny. Lord, patawagin po rin po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanang nagawa, sa isip, sa salita, at sa gawa. O God, Lord, patawad po, Ama. Hugasan mo kami, Ama, ng imanal na dugo, O God. Kaya mo, O Lord, wala pong maisumbat ang kaaway, dahil kami nga, O God, Lord, ay pinaging matuwid mo, pinaging banal mo, O God, Lord. At malaya kami, Ama, O God, Lord, makalalapit, makatatawag, O God, makikipagniig, O God, Lord, sa iyong presensya. Salamat, O God. Patuloy ka pong Panginoon, manahan, O God, Lord, sa bulwagang ito, O God, Lord, sa puso ng bawat isa. Kayo, Ama, ang magturo sa amin. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, praise the Lord, no? So, it is fundamental, it is basic, pero napaka-halaga. Kailangan pong malaman natin ibang broad to salvation. Napakaraming aspect of teaching about salvation. Amen? So, speak of salvation. Are we all saved? Amen. Amen? Nakasigurado ba tayo? Amen? Na pag dumating ang Panginoon yun, pag binawi ang ating buhay ay doon tayo sa kanyang kaharian. Makakasama natin siya. Amen? Lahat pa tayo ay umaasa ng ganoon. Amen. Praise the Lord. So we are all saved, no? Do we walk like saved? Amen? Do we look like saved? Tayo nga ba yung mga taong naligtas, naliwanagan at nakalaya? Amen? O pamisa-misa parang tayo ba yung parang hindi pa pahuhuli ng buhay? Amen? Ganun ba yun? Yung ba parang hindi na makakausap ng maayos? Amen? So, hindi tayo doon, no? Sabi sa Isaiah 9:2, no? The people who walk in darkness will see a great light. Sino yung great light na yun? Ang Panginoong Jesus, siya yung tumanglaw. Amen? At yun yung good news. Dagdag pa doon sa John 1:15, no? Sabi doon, the light shines in the darkness and the darkness can never extinguish it.
Ang bigat nung sinabi ng New Living Translation, no? The darkness cannot or can never extinguish that light. Kumbaga, siguro, sa gabi siguro, pag in-off natin yung ilaw dito sa kwartong ito, no? Pero pag may dala ka lang isang pen light, no? Siguro mapapansin mo rin yung pen light. Because the darkness will never extinguish that light. Amen? Sino ba dito ang fire extinguisher? Amen? Huwag ba tayo lahat gumamit ng fire extinguisher? Pumatay ng sunog. Amen? So, sana hindi tayo fire extinguisher. No? Amen? Ha? Nag-worship na yung mga iba, tayo nakahalukip-kip pa. Amen? So, praise the Lord. Huwag daw tayo maging fire extinguisher. Amen? Dahil tayo daw ay salt and light, sabi ng prayer ni Kuya Tony kanina. Amen? Si Jesus yung light, pero tayo daw ay representative of Jesus Christ. Kaya tayo ay nagiging ilaw ng sanlibutan. Tayo yung sinasabing convoy. Envoy ba tawag? Envoy, no? Tayo yung ambassador. We're Christ, ambassador on earth. May nadinig pa akong preacher na masyadong extreme. Do you know that we are Christ on earth? Hindi naman tayo si Kristo, ba't ang ibig niya sabihin doon ay tayo yung mga representative ni Christ. Para daw maliwanagan yung mga tao na hindi pa nakakakita ng liwanag. Amen. So, pag daw ang ilaw ay, halimbawa, pag inon mo daw yung ilaw dito sa kwartong ito, halimbawa, patay, dito sa yung ilaw, siyempre maliwanag is you don't need to say na, uy, naka-on yung light. Hindi mo na kailangan sabihin yun because it is already obvious. Amen? Hindi po magbubuhat ng bangko ito nung bago-bago pa lamang akong Kristiyano. Kasi po, every year may dumadating doon sa Al-Mana General Hospital, doon sa Dammam, Saudi Arabia. No? At merong mga baguhan doon, siya pala ay Kristiyano. Amen? At nung magkakilala kami, nung sabi niya, sinasabi ko na nga ba, Kristiyano ka eh. Diba? Hindi mo yung sa pagbubuhat ng bangko. Kasi nakikita na yung liwanag kahit paano. Amen? Naranasan niyo na ba yun? Yung mga ganong testimony. Kristiyano ka pala. Amen? Hindi ko alam. Dahil nga nakita yung ilaw. No? Amen? Meron isang title na book nakalagay doon eh. There is light that it seems to be dark. Bakit kaya? Amen? Meron daw ilaw na parang madilim. Amen? Ano kaya ang ibig sabihin noong author na sumulat ng libro niyo? Ano? Para kaya tayo minsan nalitap-tap. Amen? Na ano tawag doon? Minsan na andap-andap. Amen? So tayo daw ay mga Kristiyano. Amen? Tayo daw ay naliwanagan at daladala natin yung ilaw ni Jesus. Amen? So, ang title natin dito ay Salvation, the Greatest Gift of God. What it makes this verse the greatest gift? What makes salvation the greatest gift from God? No? Kasi daw salvation is God love in action. It is God's love in action. Amen? Yun daw ang salvation. For God so loved the world. Amen? Kung baka paano ko i-illustrate ito, no? Nung po naliligaw ako kay Mira, anong yung pamilya nung mapunta ko sa Saudi, no? That was 1998, nung dumating siya, no? Amen? Nauna ako sa kanya doon sa Al-Mana Hospital, no? Alam niyo pa, nung naliligaw ako is, I was always thinking of her, no? Magkalapit lang yung building na ito, yung hostel niya. Siguro mga 10 metro lang. Dito lang kami sa kabila. No? But I was always thinking, lagi ko siyang iniisip, ano na kaya ang ginagawa na ngayon? Ano kaya ang condition na ngayon? At lagi ko siyang pinag-pray. Amen? Pinapanalangin ko siya, Lord, sana sa mga kamay ko rin siya bumagsak. Parang mga gano'n. No? Amen? Kung alam mo ng pastor. Pero actually, hindi pa sapat yun, no? Hindi pa sapat yun, but I need to call her. Tatawagan ko siya. Naalala ko nung di ba bumili ko nung tawag doon, intercom ba tawag doon? Kasi po, nag-aatawag ako kasi sa ano sa phone. Hindi pa uso mga mobile nung 1998. Sa pager. 2000 pa lang nauso yung sawa, yung sawa. At sawa card, no? Magtatapak ka. Noon, ano pa lang yung
may tigi-tigi 10 yung bawat ano sa hostel. So, lagi kaming may kalaban, no? Lagi may gumagamit. So, bumili ko ng intercom at nag-uusap kami. Amen? So, hindi sapat yung iniisip ko, hindi sapat yung pinapanalangin ko siya, but kailangan ko siyang kausapin. Kailangan kong malaman, kumusta ka na ngayon? Amen, di ba? Ano ba, anong kalagayan mo dyan? Kumain ka na ba? Di ba? Nakatulog ka ba ng mahimbing? Amen, mga gano'n, no? Amen. Kung mga yun na kailangan kaming mag-usap. Pero ba't that's not enough? Hindi pa pala sapat yun, no? Ba't kailangan? Hindi pa sapat na iniisip ko siya, pinapanalangin ko siya, hindi pa sapat na tinatawagan ko sa telephone, ngunit kailangan pa ako magpadala ng love letters o kaya mga cards. Amen? Pag may okasyon, wala ko pa. Amen? Love letters to express my heart, no? Kasi minsan mayroon tayong nais-express na hindi natin ma-express sa ating bibig, ngunit na-express natin sa sulat. Sino ba dito magaling mag-express sa sulat? Amen? Kwesitas? Baka tayo, no? Sino ba magaling mag-fold ng, parang nakalimutan ko na ngayon, ibang 3 fold yung love letter, no? I love you pala, no? Ibig sabihin, no? So, hindi pala enough na iniisip mo, pinapanalangin mo, hindi enough, tinatawagan mo lang sa phone, ngunit kailangan pala magpadala ka din ng love letter. Pero hindi pa pala enough yun. Amen. Hindi pa pala enough na iniisip ko, pinapanalangin ko, hindi pa enough na tinatawagan ko sa phone, hindi pa enough yung love letters, kundi nagpapadala pa rin ako ng mga backer. Amen. Mga kaibigan ko. Amen. Na sasabihin, sagutin mo na. Ikaw sayang yun, baka makuha ng iba. Baka hindi umatik pag si Joselito. So, kailangan pa yung backer na mag-build up sa'yo. Representative, no? Amen. Usually, mga kasama ko sa dialysis yung sila Ate Ophelia, yung mga ko dun mga representative ko, no? Pero hindi pa pala sapat, no? Hindi pa pala sapat yung iniisip mo, pinapanalangin mo, tinatawagan mo sa phone, pinapadala mo ng love letters, meron kang backer, no? Hindi pa pala enough, kundi kailangan ko siyang makita at makausap ng personal. Face to face. Kaya minsan kahit naghihintay ako dun sa ibaba ng hostel niya, para lang, kasi bawal nga dun no? Mahigpit, no? Kaya noon ay hintayin ko siya, minsan nakakalimutan niya, no? At maghintay ako ng matagal, meron dong halamanan na daan tao papuntang Bacala, papuntang shop, no? Mga 200 meters lang naman yun, no? Pag gano'n mo kalayo 200 meters, malapit lang, para lang makapaglakad kami ng sabay. Tapos sa Bacala, sa shop, kami ay namimili at sasabihin ko dun sa kanya kung ano yung nararamdaman ko, So, yun, no? Hindi pa, di ba? Yun. Sa Panginoon naman, no, similarly, no, kung ano ang ginawa sa atin ng Panginoon. Amen? Alam niyo ba, nung magkasala ang tao, amen, is nasa isip na tayo ng Diyos. Nagkaroon kagad ng plan B. Di ba the original plan is nilikha niyang tao para to share His eternal glory after the consummation of God's plan. Pero nga na-abrupt yun, nagkasala ang tao, na-abrupt yung plan na yun. But God, meron na siyang plan B. Iniisip na tayo ng Diyos. Amen? Inilagay na tayo sa puso ng Diyos sa kanyang mga panalangin. Amen? Pero hindi natapos doon, hindi sapat yun, no? Hindi sapat na tayo iniisip ng Lord, but Lord wanted to speak to us. Alam niyo ba nung magkasala si Eva Chandan, di ba hinahanap sila? Ano yung voice ng God, hinahanap sila. Amen. So hindi sapat na tayo iniisip ng Lord, but Lord is speaking to us. Sabi daw nandun ang kanyang banal santong espiritu na nangungusap sa puso ng tao. Sabi pa doon sa Romans 2:15, lahat daw ay mayroong sinasabi natin conviction o yung conscience. Kaya nga walang maidadahilan Amen? Sabi na, bagamat itong mga taong to, wala silang kautusan, ngunit meron silang
conscience that deep inside, alam nila yung tama at mali. Amen? So wala kang idadahilan. For God set or put eternity to every humanity. Amen? So para makipag-mix sa Panginoon. And another thing in general creation, general revelation ng Lord, yung kanyang creation, sabi nung sa Romans chapter 1, no, ito ay sapat na para malaman nilang mayroong Diyos na lumikha sa kanila. Yung mga hangin na ating hinihinga nila ng araw-araw. Amen. Yun dapat daw ay sapat na yon. Yung mga puno, yung mga araw, hindi ba kinuwestiyon si Job? Halika nga dito, no? Hayabang mo, ha? No? Halika dito. Nasaan ka ba nung pasikatin ko yung araw? Di ba? Meron ka bang kinalaman doon? Dapat daw ay pinasalamatan ang Lord. So God is speaking through all His creation. Pero hindi pa pala sapat. Nagpadala pa daw ang Lord ng love letters. Amen? Yung una, yung pinadala niya yung commandments. Bakit ba binigay yung kautusan? Amen? Para daw huwag masyadong magngalap ang kasalanan. Kasi pag nabasa natin yung kautusan, nakikita natin, oh, guilty pala ako. No? Kasalanan pala yan, hindi ko dapat gawin. Parang si Pablo, nung sabi niya sa Romans chapter 7, no? Hindi ko alam na ako yung nag-i-involve, pero nung mabasa ko yung kautusan, ako pala ay makasalanan. No? So para daw hindi magngalap yung kasalanan at para ituro sa atin na lumapit tayo sa Savior. So, ang iyon ang book of the law. Pero hindi ka natapos doon, natapos din yung New Testament, yung gospel. Ito daw ay ating love letter para ituro sa atin ang daan sa kaligtasan. Love letters. Nagpadala pala ang Lord sa atin ng love letters, no? Amen. Pero hindi pa natapos doon, no? Lima yung kanina, lima din to, no? Pang-apat. No? Hindi pa natapos na iniisip tayo ng Panginoon. Hindi pa natapos na God is wanted to speak to us, speaking to us through the Holy Spirit, through His creation, through our conscience. Hindi pa natapos doon. Hindi pa natapos na pagpapadala niya ng love letters sa pamagitan ng Scripture. Kundi ito sabi, He sent to us prophets and pastors or preachers. Amen. Ito yung, alam mga prophet ng araw, no? They speak in God's behalf. As now I am a preacher, I'm speaking in behalf of God. Hindi po ako pwedeng magsinungaling dito. Amen. Dahil mananagot ako sa Lord. And I am a preacher just like some of us here. Amen. So, nagpadala ang Lord ng preachers, ng prophets in God's behalf. Tandaan niyo yung story ni Lazarus sa kanong rich man? Sabi niya, Lord, papuntahin mo po. Ayokong maranasan nila yung dinadanas ko dito sa impyernong ito. I was in torment. Lord, kung maaari lang, magpapunta ka ng messenger sa aking mga mahal sa buhay. Sabi niya, hindi na kailangan magpadala doon. Ibig sabihin hindi, nandiyan na yung turo ng mga prophets. Nagpadala na ako ng mga preachers sa lupa. Nagpadala na ako ng mga prophets. Nandiyan na, wala na silang dadahilan. So, ginawa ng Lord ang everything for us to win His creation. But that's not enough, no? At personally siya ay bumaba from heaven. Diba? In the form of flesh. Siya nga yung sasabing God in the flesh. To speak God's plan of rescue or salvation through Him by giving up His life as a sin offering to us. Bumaba siyang personally, hindi sapat na iniisip lang tayo ng Diyos, hindi sapat nagpadala ng love letters, hindi sapat nagpadala ng prophets, hindi sapat na nangungusap siya, kundi siya mismo ang bumaba dito sa lupa para tayo ay abutin. I believe yun ang essence ng salvation. And for 33 years, andito si Jesus sa lupa. Amen? Bakit ba inabot pa ng 33 years? Blood lang naman yung pinag-uusapan. Amen? Bakit kaya gano'n? Blood at blood lang naman di ba? Bakit di pagkapanganak pa lang, i-shed na yung blood? Sabi nga ni Pastor Rumi, ang sagwa siguro, 1-year-old baby, nakapako, ang sagwa siguro, tingnan. Amen? Pero ang purpose dito is, Jesus Christ has to become our pattern and example. Amen?
Kaya siya ay naparito sa lupa. Amen? At nung dumating yung perfect time, He offered His life. He shed His blood. And I believe that what makes it as greatest gift, yung salvation. Yung dahilan ng pagpunta ni Jesus, dahil nasabi nito, for whosoever believe in Him shall not perish. Dalawang extreme, no? Everlasting life, everlasting punishment. Dalawa eh. Napaka-extreme nung dahilan. Kaya, it is a greatest gift. For everyone who believes in Him shall not perish. Ano ba yung salitang perish? Amen? Ano yung salitang perish? Merong kapahamakan. Merong eternal damnation na hindi pwedeng biruin. Hindi pwedeng i-take for granted yung ating salvation. Merong everlasting punishment doon sa impyerno. Diba? Sabi, you don't need to get there. You don't need, hindi na kailangan tayo pupunta doon sa impyerno. All we need to do is to believe in the Lord Jesus Christ. Kasi nga, ito nga naging kalagayan ng tao, lahat tayo patay sa kasalanan at meron tayong destiny. And Jesus Christ came to the rescue. Amen. So ngayon, ano yung, i-define ulit natin yung salvation. No? Salvation is deliverance from sin and its consequences. To be brought about by faith in Christ. It is being saved from the righteous judgment of God upon the sinner. May hatol po eh. Diba? For the wages of sin is death. Ano? Kung sana physical death, okay lang yun eh. No? Yung iba, marami ng tao gusto nang mamatay dahil sa hirap ng buhay. Marami ng tao nakakasakit para matapos na yung agony, gusto nilang mamatay. Marami nagpapakamatay dahil sa dami ng utang. Wala nang pag-asa makabayad, papakamatay na. No? Amen? Dahil hindi nila naunawaan yung plan ng God. Na meron palang righteous judgment. Bakit na meron judgment? Eh kasi God, holy eh. Ano? Holy ang Lord. Sabi nung sa Ephesians 2:1, you are dead in your transgression. Tayo daw ay patay sa kasalanan. Ano? Ito yung sinasabing spiritual death. Tayo daw ay hiwalay sa Panginoon. Merong problema sa relationship natin sa God. Kaya ganoon na lang ang thinking ng tao. Sabi doon sa Matthew 15, no, napakasama, napaka-evil ng puso ng tao. Diyan nag-uumapo yung kasakiman, diyan nag-uumapo yung immoralidad, yung kasinungalingan, nandiyan lahat sa puso ng tao. Eh kasi nga may problema doon sa relationship, no? Yun naman sinasabi ni Paul sa Acts 17, no? In whom we breathe, in whom we have our being, in whom we move. Ang Diyos na namika sa atin, kaya lang may problema doon. So kaya ang line of thinking natin is salunghat sa Diyos. Kung ano yung gusto natin, kung ano yung gusto ng Diyos, ay ayaw natin. Di ba? Evidence ito, yung Isaiah 59:1-2, sabi doon, behold, the Lord's hand is not short, that it cannot save, or His ear dull, that it cannot hear, but your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Yun pala ang dahilan, no? Yung kasalanan. Eh, kaya nga, nagpunta dito si Jesus para bayaran yung kasalanan na yun. Hindi lang para bayaran, kundi bigyan tayo ng kapangyarihan para ma-overcome natin ang kasalanan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. No, tingnan natin yung ano ba ngayon ang naging bunga ng kasalanan. Amen. May dalawa lang ako. May sila lang ang preaching ko ngayon. Ano? Ha? Amen. Praise the Lord. Sabi nga ating kanina, relationship was broken. For all have sinned and fallen short to the glory of God. Romans 6:23. No? Ano ba yung glory ng God? The glory of God is His eternal kingdom. His promise to humanity, no? But we all have failed because of sin, no? At hindi po pwedeng tanggapin ang kasalanan doon sa langit. Amen? Kaya we have fallen short. Because heaven is a dwelling place of God. He is holy. Ano? You were enemies and separated from Him by your evil thoughts and action. Colossians 1:21. Kaya sabi doon, hindi kayo nababagay dito sa aking kaharian dahil ito ay banal, ako ay banal. Ano?
Ganun ang naging consequence ng sin. Ano? Sabihin natin sa ating kapatid. Kapatid. Sabihin natin sa katabi nyo. Kapatid. Noon. Hindi ka bagay sa kaharian ng Diyos. Hindi ka bagay sa kaharian ng Diyos. Pero alam mo kapatid, Pero alam mo kapatid, bagay na bagay ka na ngayon. bagay na bagay ka na ngayon. Dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus. Praise the Lord. No? So yun ang kalagayan natin sa Panginoon. No? Sabi sa Ephesians 1:14 o 13, sabi doon, alam niyo ba na tayo daw na nanalig kay kay Jesus ay natatakan ng banal na Santong Espiritu na nangangulugan nyo na guarantee ng ating redemption, ng ating katubusan. Lahat ng mga anak ng Diyos ay mayroong banal na Santong Espiritu. Amen. At yun yung makikita ng Lord. Amen. Asan niya yung tatak niya, di ba? Parang ano yun parang bago ko papasukin doon sa napatingin ng serial number mo, amen. May mga serial number pa. Amen. At lang doon ang may tatak, no? Lahat pala ng message is mataas yung value. Amen. Diba? Taas yung value. Bili kayo ng mga isda dyan sa talipapa. Medyo mababa ang presyo nun. Pero pagpunta nyo sa Tesco, may talipapa ba dito? Pagpunta nyo sa Tesco, medyo mahal na yun kasi may seal na yun. Amen. So, tayo daw mga Kristiyano, similarly ay, nung daw natatakan tayo ng Banal na Santong Espiritu, tumaas daw ang value natin. Amen. Kaya nga mga Kristiyano, habulin daw ng chicks. Amen. Biro lang yan. Amen. Ito nandun yung blessing. Amen. So, another consequence of sin is we are under curse. No, curse of this present life. No? Hindi pa tayo nakikipag-isa sa Panginoong Hesus, tayo daw ay nakapailalim sa sumpa. Dahil pumasok ang sumpa sa sangkatauhan bunga ng kasalanan. Genesis 3, sin entered the world for the first time. No? Nung magkasala si Eva at si Adan, sabi doon is, for sin entered through one man, Adam. But forgiveness came through one man also. Sino yun? Si Jesus. Pero nung bago daw tayo makipag-isa kay Kristo, tayo daw ay nakapaloob sa sumpa. Kaya nga sabi dito, Deuteronomy 30:19, behold, I've set life and death before you today, both blessing and curses. Dati pa may blessing lang no? Kaya magkasalang tao, pumasok yung sumpa. Kaya napakabigat no? You need to keep all these things, all these commandments, para lang tayo ma-bless. No? Amen. Pero nung pumasok, amen, yung Jesus Christ, amen, tayo ay napalaya doon sa sumpa. Sabi doon, God cursed the serpent, God cursed everything, the ground. Kaya nga mayroong sickness, calamities, evil thoughts, crime. See what happened after that? The first crime in the Bible, Cain murdered his brother Abel. Bakit? Jealousy, covetousness, foolishness, adultery, idolatry, lahat. Pumasok sa sangkatauhan. Pero ang nakakalungkot dito, yung eternal condemnation. Ito yung ultimate consequence of sin. Revelation 21 verse 8, no? As for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their position will be in the lake of fire and sulfur, which is the second death. Niniwala ba tayo may second death? Niniwala ba kayo na sinasabi sa Bible that there would be resurrection both to the unsaved and the unsaved? Yun daw mga nanalig kay Jesus ay mayroong resurrection, bubuhayin silang muli para makasama ng Panginoon Diyos sa langit forever and ever. Yun naman hindi mga nakakilala kay Jesus ay bubuhayin din silang muli para itapon daw doon sa dagat-dagatang apoy, at iyon ang sinasabing second death. Sino daw yun? Sabi doon, as for the cowardly.
Kailangan pala matapang, kailangan pala manununto ka na lang, ganun ba yun? Ibig sabihin ng ano? Hindi, cowardly, no? Yung mga duwag tumayo sa katotohanan. Amen. Yung ba sinasabi na, for God did not give us spirit of timidity, ba tawag doon? But of power, love, and peace, no? Timidity, ang meaning pala doon ay ibang fear of man. Amen. Ang ganda ng preaching ng last Saturday, di ba? Nag-enjoy tayo guys, di ba? Sabi ni Pastor Roming doon, tahimik kasi ngayon ng mga Kristiyano, kaya ang may ingay, yung mga Muslim. Amen? Tahimik ngayon ng mga Kristiyano, kaya may ingay daw mga bading. Amen? Buti na lang si Pacquiao, no? Maingay, nag-ingay na. Amen. Sabihin na natin, masaktan na kung masaktan. Exaggeration ako, exaggeration, but that is the truth. Amen. Same-sex marriage is abomination before the Lord. Ito si Manny Pacquiao, no? Sabi niya, nag-stand si Pacquiao doon. I'm against same-sex marriage. I don't care kung hindi nyo kayo boto. But I will stand for the truth. Amen. He is not coward. For sure, pupunta siya ng langit because he stand in the truth. Ngayon, kakausuhan niyo ako ng unethical. I-accuse niyo ako ng unethical. Amen. Sige, bahala kayo. Basta I stand in the truth. Kasi huwag lang magputok ng butching ng mga bating kayo. Basta ako tatayo sa katotohanan. Amen. Sino ba dito nagalit kay Pacquiao nung sabihin niya? Amen. Taas nga ng kamay. Amen. Ako, I love Pacquiao for doing that. Maaaring masakit. Si John D. Baptist, mataling magsalita yun eh. Nagagalit sa kanya yung mga ano. Eh, nagagalit kasi totoo. Di ba? Inaway na ako ng doktor na maging... sabi ko, I love the Bible. Kasi totoo eh. And it's time for Christian na mag-ingay tayo. Ipag-ingay natin yung katotohanan kagaya ni Pacquiao. Alam mo, global ang impact niyan. Alam? At makikising yung mga Kristiyano. Eh ngayon, babanatan tayo ng law of equality in the UK. No? Natalo sa kaso yung ginawa kong essay yun, natalo sa kaso yung Christians owner ng bed and breakfast dahil hindi nila pinatuloy yung mag-asawang bading. Hindi nila pinatuloy. Natalo sila, nagbayad sila ng 3,000 pounds siya talo. Halos nasara yung ano nila, bed and breakfast nila. Pero nanandigan sila sa katotohanan. Then later on, restore ng Lord. Ngayon, naka-open ulit yung bed and breakfast, but exclusive na. Amen? For charity. Ganun ba sa manindigan tayo sa katotohanan? Pagharap natin sa langit, no? Amen, ano ka natakot? Sa akin? Sa aking salita o sa tao? Amen? Natakot ka ba na baka matalo ka sa election? No way, no? Hindi tayo natatakot. Tatayo tayo sa katotohanan. As for the cowardly, salamat walang duwag dito. Amen? Salamat walang duwag dito. Amen. Amen. Praise the Lord, no? Tayo lahat ay ipaglalaban natin yung katotohanan. Nakatawa ko dun sa akin. Humingi po ako ng paumanhin, sabi niya, ano? At kung nasaktan kayo, humingi ako, nag-apologize ako doon. Kung nasabi ko na, masahol pa kayo sa hayop. Tatawa ko yung Bible study. Amen. Pero to think about it, I mean, masakit ako masakit. Yun yung revelation sa kanya. Yun yung interpretation eh. Amen. Ano pa ba naman yung tatawag doon? Amen. So praise the Lord, no? But Pacquiao, i-bless ng Panginoon lahat ng tumayo sa katotohanan. Lahat ng tumayo sa katotohanan hindi mapapahamak. Amen. Alam niyo nung magkagulo nun sa Israel? Nung sumamba sila sa golden calf? Diba? Na gano'n nagpatayan sila nun eh. Sino ang papanig kay Moses? Sino ang papanig doon sa kaaway? Ano? At lahat ng pumanig kay Moses, hindi sila napahamak, sila ay naligtas. Amen. So, saan tayo papanig sa katotohanan? Sino naman yung faithless? Amen. Mga walang pananalig. Napakahalaga ng pananampalataya. Sabi nga isa, hindi sa mabubuting gawa tayo naligtas, kundi sa ating pananalig. Ano, Pastor, hindi pa sila nakontento kasi nung nanalo sila sa
same-sex marriage sa Amerika. Nag-post sila ng picture na ano siya, cross, yung babae, saka yung mga bading nag-aalikan. O blasphemy. Then ngayon, after na nanalo na sila ng kaso, yung pinopromote naman nila ngayon, wala ng sex, yung ano, bali, wala ng lalaki, yung babae. Yun yung pinopromote na kanta ni Miley Cyrus. Dapat si Miley. Yung naalala niyo yung artista, ang anak na artista sa Manila, yung nag-suicide. Bisexual siya, pero yung sulat niya, hindi daw siya bisexual, wala daw siyang sex. Hindi daw siya babae. Yun din yun ang bago ngayon na ipopromote na naman ngayon nila. So after all na successful na sila ng same-sex, i-ano naman nila ngayon na wala ng, ang tao ngayon wala ng kasarian. Yun ang bago ngayon na inano ngayon yung mga kanta ni Miley Cyrus, saka yung bata na yun na nag-suicide. Doon siya kasi nakikinig sa kanta ni ano. Yun ang bago ngayon yung trend. Worst na ngayon. So don't get Pacquiao wrong, don't get me wrong. We should love gays and lesbian. Mahal natin sila, gusto natin silang maligtas. Pero hindi natin pwedeng i-compromise ang katotohanan. Amen? Dahil sabi sa Bible, God condemned. Anong nangyari sa Sodom and Gomorrah? Kakaramihan ng kasalanan doon, yung Gusto nilang ano ng angel. pati angel gusto nilang Ipagtalik. makipagtalik. Ganoon ang tao, makalaman. Amen? So as for the faithless, huwag mawawala ang pananampalataya ng mga kapatid. Put on the mighty shield of faith, kahit ano pa yung pinagdadaanan natin, mga pagsubok, no? Lilipas din yan, matatapos din yan. Amen? Nakakatuwa nga ito si Ate Marcele. No? Many years ago, pinuntahan ko yan kasi kalapit lang ng ward namin. Sa 6B ko 6, sa isa pinuntahan ko. No? Nag-pray tayo naman. No? But her condition that time is really Unresolved. unresolved, parang hopeless, physically and emotionally. Pero kita mo naman ngayon, no? Natapos. Pero higit sa lahat, nakakatuwa nun is kasama natin siya ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. So, ano pa? For the faithless, for the detestable. Titignan ko meaning ng detestable no? Manggagaway, parang bang kasuklam-suklam, no? Para bang, detestable. Para bang, wala nang mapuri, no? Wala nang masabing maganda sa'yo, no? Hindi yung mga positive na pupunta sa likopan, no? Wala nang mapuri, ganoon. Amen, detestable. As for murderers, pastor, wala naman akong pinatay na tao, no? Pero sabi sa Matthew chapter 5, no? Lahat tayo ay nagkasala ng murder sa ating puso. Dahil lahat tayo ay guilty na minsan ay namumuhi tayo, nagagalit tayo sa ating kapwa. Yun pala ay you already seen murderers in your heart. Kaya nga napakahalaga na tayo ay magpatawad. Iyon ang gospel forgiveness. Pinatawad tayo ng Lord sa ating kasalanan at tinuruan din tayo ng Lord na magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Amen. The sexually immoral. Pastor, hindi naman ako gumagawa niyan. Maybe, no? Pero paminsan-minsan is, pag may nakita tayong palabas, nag-iisip tayo. Minsan mamalawak ang tinatakbo ng ating imahinasyon, di ba? Sino bang magdi-disagree sa akin? No? Minsan pagpunta natin sa city center, during summer, no, ang dami itong, diba? Ang dami itong mga naka-sleeveless, mga matataas yung slit ng slit ng, ano ba tawag yun? Skirt? Minsan guilty tayo lahat, no? Hindi naman kasalanan na nakita natin, pero masama kasi naglalaro sa isip natin. No? Amen? Sorcerers! Ano ba yung sorcerers? Witchcraft. Kasama na natin ang mga superstitious belief. Siguro, kasama ng horoscope. Sino man dito niniwala pa sa horoscope, kapatid? Maging totoo ka, kapatid. Amen? Pulsoy, pastor. Pulsoy. O sa Facebook ng mga ano, pastor, Kung tayo ay
nandun pa rin tayo, magpa-pray kayo ng prayer of deliverance ngayon. Amen. Hindi, mag-repent kayo sa Lord. Amen. Mag-repent kayo sa Lord at i-renounce nyo. Amen. I-renounce nyo kung meron pa kayong practice noon. Yung mga tarot card, mga kung ano-ano pa, nagpapahula, amen, mga sorcerers, no? Paggalit kasi sa tao. Sorcerer, mga magic na yun. Ay, kulang ba yun? O kulang. Kulang. Ano ba yun? Idolaters! Idolatry! Ay, mga ano. Hindi, wala na kami yan sa bahay namin. Tinapon na namin lahat yung puon namin doon, yung mga ano doon, no? Pero idol mo pala si Michael Jackson. Patay na. Idol mo pala si Madonna, no? Material Girl, man. Sino pang mga ano nyo, saan pa tayo guilty about idolatry? Sabi nga ni Pastor Alex noon, kasi may isang Protestant church sa amin noon no? Protestant sila, wala daw silang dibulto, ano? Pero patuloy pa rin sila sa sa mga pinagagawa nila. Ang dami nilang idols, no? Hindi nga lang dibulto. Kaya nga sabi ni Pastor Alex, kayo naman, yung ano lang, dibulto lang naman tinanggal nyo no? Pero Mga tao. kailangan talaga yung idol sa puso niya, yun ang tanggalin niya. And all liars! Ano? Ilang beses pa tayo nasisinungaling? Hindi, white lies lang naman, pastor Amen? Ang sa inyo, no? White lies lang. Konti lang naman, amen? May sa King James sa Tagalog, ang gandang basahin yun no? Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya. Amen? At sa mga hindi nanalig at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagningingas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Amen, no? Salamat kayo, hindi ako galit habang binabasa ko to. Ako bigat, no? Amen. So yun. Kaya salvation is such, the greatest gift to humanity. Amen. So ngayon is, paano ba tayo niligtas? Paano ba tayo naligtas? Sabi doon is, through the redemptive work of Christ in the cross. Hebrews chapter 9, verse 22, by shedding of His blood for the forgiveness of sins. Sabi ko nga maraming religiong magaganda, no? Pero isa lang ang kaligtasan, kay Jesus lang, dahil si Jesus lang ang nag-shed ng blood. Amen. At dalawa ang dahilan nun, yung redemptive work ngayon, is to forgive us from our sins and to deliver us from the power of sin. Ano? Kaya dapat ng mga Kristiyano ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Kumbaga sabi dun sa Hebrew pa na we don't purposely or intentionally sinning against God. Kung talagang na-born again ka, kung talagang tinanggap mo si Kristo, no? As para bang mabigat na sa iyo, ayaw mo nang saktan ang Panginoon. Amen? Dahil sa tuwing nagkakasala pala tayo, sins of omission, sins of commission, ay nasasaktan ang Diyos. Ephesians chapter 1 verse 13 sabi doon is, do not grieve, be careful to grieve the Holy Spirit. Huwag yun ang pighatiin. Amen. Dahil siya ang nag-guarantee sa inyo na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Amen. So we became His temple, 1 Corinthians 6:19. Tayo daw ay naging tahanan ng Diyos sa pamagitan ng ating pananalig. Amen? So ano ngayon paano ba tayo mamumuhay ngayon? What are the benefits of salvation? Yung bang save ako? Sige, hintayin ko na rin pagdating ng Lord. Amen? Ganun ba yun? Hintayin ko na lang. Amen? Wala na akong gagawin. We are saved not by good works, but by grace. Ganun bang ibig sabihin doon sa Scripture? Siguro kung ganun yung ating prinsipyo, is parang nawala ng kabuluhan yung katubusan ng ating buhay. Para bang it became unvaluable yung redemptive act ng God. Napaka-invaluable naman sa atin. Babasahin natin yung Psalms 103. Ano ba yung thanksgiving ng mga salmista?
Sabi doon is, we thank you, Lord. We thank you. Psalms 103, no? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul. Inulit na naman. And forget not all His benefits. Merong benefits yung kaligtasan natin, no? Who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfy you with good, so that your youth is renewed like the eagles. Kung baga yung salvation nakita natin is a package deal. Amen. Ano yun? Kapatawaran ng kasalanan, kapayapaan,